Una po sa lahat, gusto kong i-congratulate lahat ng ating awardees, especially yung ating platinum, si Marvin Pavis, lahat ng gold, silver, executive directors, mobile stockists, mega stockists, congratulations po sa inyo lahat. At palakpakan po natin sila. And gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga distributors, members na nagtiwala po sa Big 500. Sabi nga, di ba? First anniversary po natin to. So marami pa pong taon ang pupuntahan ng Big 500. Of course, nagpapasalamat ako sa kasama ko, mga directors ng Big 500, si Mr. Joey Marcelo, at ang iniwan niya, si Miss Karen, and emergency lang ngayon, wala si Miss Minette Karan. Actually, kami po matagal na po kami magkakasama, more than 14 years na. At isa lang po ang hindi namin pinag-aawayan pagdating sa pera. Minsan, pag nagmi-meeting kami, nagtatalo kami minsan sa proseso kung paano tutulungan yung ating mga kababayan. Pero never po namin pinagtatalunan ang pera. At yun po ang may pagmamalaki ko kung ano meron ang mga may-ari ng Big 500. And nagpapasalamat din po ako sa lahat ng management and staff ng Big 500. Palakpakan po natin sila. Sila po lahat ang nag-prepare nito. Okay, of course, sa lahat, kay Clarice, kay Cam, kay Lulu, kay Carla, lahat kayo. Alam niyo kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. Okay? And especially, nagpapasalamat din ako. Sabi nga ni Marvin, nag-thank you sa kanyang girlfriend. Kaya ako, magpapasalamat din ako sa aking wife, si Cherry. Na walang sawa ang suporta. Of course, sa aking kapatid, sa tita, at sa mother ko, nandito rin po. Nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Alam niyo po, noong high school po ako, habang nagbebenta po ako sa bangketa, alam niyo ba na dati ako nagbebenta sa bangketa? Habang nagbebenta po ako sa bangketa, inisip ko po, siguro, kung mas marami ang pera namin, mas masaya ang buhay namin. Yun po ang pumasok sa isip ko. Kasi pag nakikita ko yung mga tao dumadaan, di ba, tatawad sila. So, nakikita ko talagang napaka-importante ng pera doon sa mga tao habang nagbebenta po ako sa bangketa. Ngayon po, sigurado na ako na kung marami kang pera, mas madaling sumaya. Bakit? Unang-una po, ang pera po dapat hindi natin hinahabol. Dapat tayo po ang hinahabol ng pera. Pwede po mangyari yun. Ngayon tatanong nyo, di ba? Parang joke time lang yun. Ngayon tatanong nyo, di ba? Eric, totoo ba? Na pag maraming pera masaya, hindi naman totoo yan eh. Bakit yung iba dami-daming pera? Drug addict. Yung iba nagpapakamatay. Di ba? So bakit ganon? Ano ang assurance na kung may pera ka, magiging masaya ka? Wala po. Alam niyo po kung gusto niyo maging masaya talaga, yung totoong masaya, simple lang po. Gusto mong makuha ang totoong happiness, be grateful. Gratefulness will give you true happiness, mga kapatid. Kailangan po natin maging grateful. And the first step to become financially free, be grateful. Magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay. Di ba, nakasulat nga sa Bible, give thanks in everything, not for everything. Di ba? Lahat ng mga challenges na dumadating sa iyo, magpasalamat ka dahil yung mga challenges na yan ang magpapatibay sa iyo. So magpasalamat ka sa lahat ng bagay. Kasi yan lang po ang kailangan natin for us to become financially free. And number two,
believe in yourself. Kailangan nyo pong maniwala sa sarili nyo. Dahil walang sino man tao ang makakatulong sa inyo kung hindi nyo tutulungan ang sarili nyo. No person in this earth ang magiging responsable at accountable sa buhay mo, kundi ikaw lang. So, ang reason po kung bakit ganito ang buhay natin, dahil ganito ang pinapaniwalaan natin. Di ba nakasulat din, according to your faith, it shall be done to you. Gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo ang paniwala mo tungkol sa'yo. Okay? Number 3, for you to become financially free. Number 3, help others. Alam niyo po, kami po dito sa Big 500, sa organization namin, sa buong organization namin, sa Sunday, sa Big League, naniniwala po kami na lahat po tayo successful. Lahat tayo successful na. Ang question lang po ito, di ba? Alam po natin na success is a journey, hindi po destination. So journey po yan. Ang question po ito ang tanong natin. Kung journey yan, are you willing to pay the price for the journey of success? Yes. Kasi nasa yun yung success eh. Alam niyo po, marami pong definition ng success. Sobrang dami. Yung iba nga, pag sinabi mo success, hindi nila alam eh. Diba? Ang alam nila, gusto ko yumaman. Ayun ba yung success? Sa akin po, personally, simple lang po ang definition ng success. Diba? Good health. Hindi lang po pagkita ng pera o hindi lang po material wealth, pero kasama yon. Nandiyan po yung good health, good relationships, nandito po yung passionate ka sa ginagawa mo. Alam mo ba, pag gusto mo yung ginagawa mo, successful ka na. Nandiyan po yung fulfillment. Pwedeng wala kang achievement, pero fulfilled ka sa ginagawa mo. Nandiyan po yung peace of mind. Yung may peace of mind ka, nakakatulog ka ng mahimbing. Nandiyan po yung creative freedom. Ano ba yung creative freedom? Sa organisasyon po namin, hindi po kami naniniwala sa thinking outside the box. Hindi po kami naniniwala Thinking doon. without the box. Alam niyo kung anong pinapaniwalaan namin? Thinking with no box. Kaya nga breaking all limits eh. Kaya nga naniniwala po kami sa creation, hindi po sa competition. At ang pinaka-importante po sa lahat, ang success po is helping others. Mga kapatid, yung success, may kanya-kanya tayong definition or may kanya-kanya tayong paliwanag or idea about success. Pero sa akin po, simple lang. Yung success without helping others, for me, it's meaningless. Walang katuturan. So kung successful ka, dapat yung ibang tao natutulungan mo. Dahil doon, hindi ka mag-iisa at hindi ka malulungkot at hindi ka titigil sa journey for success. Okay? So, tatlo lang po yan. Number 1, ano yung number 1? Be grateful. Number 2, believe in yourself. And number 3, ano yung number 3? Help others. Yun lang pong tatlo. And I believe it's a matter of time you will be blazing to financial freedom. Happy first anniversary. Thank you and God bless us all.